Good morning, my dear brothers and sisters, and welcome to all of you to the Manila Cathedral, especially those who are first-timers. Sino po ba rito mga first-timer? Yung ngayon pa lang nagpunta ng katedral since birth. Taas nga ang kamay? Okay, may pailan-ilan. So welcome po. Well, ang tradition po dito, yung mga first-timer, humahalik sa sahig. No? Okay, you may do that after the Mass. Okay? Joke lang. My dear brothers and sisters, we have heard a familiar gospel. It is called by many as the parable of the Good Samaritan. But it's a little bit inaccurate. Maybe the better title is the parable of the merciful Samaritan. The Samaritan showed his goodness by being merciful. Now, what does the Lord want to accomplish with this story of the merciful Samaritan? What does he want to start? Maybe to answer that question, we have to go back to the background of this parable, to the background of the culture during that time. Nung pong panahon ni Jesus, hindi ko lang alam kung hanggang ngayon ganito pa rin, may masasabi nating pangunahing grupo ng mga tao, yung mga Hudyo at yung mga Samaritano. The Jews and the Samaritans were not friends to each other. They hate each other. For historical reason, they hate each other. That's why if you noticed, when Jesus asked the scholar of the law, yung expert na nagtanong sa kanya, who is my neighbor? Nung tinanong niya, who do you think, in your opinion, was neighbor to the robber's victim? Sino sa palagay mo ang nagpakita ng pakikipagkapwa-tao doon sa tinambangan? The answer of the expert of the law was not, well, the Samaritan. No, he did not say the word. He would not want to say the word. Yung sabihin mo yung Samaritano, ano ba naman problema doon? Pero para sa kanya, that's unmentionable. Kaya sabi niya, well, the one who treated him with mercy. Haba ng sagot eh. The one who treated him with mercy. That was the one who showed neighborliness. Ano ba naman sabihin mo yung Samaritano? He did not do that because deep within his heart, he could not say the word. That's how they hate each other. Siguro, merong mga ganun tao, baka kayo yon, tayo yon, na meron kang kaaway. Kapag nababanggit yung pangalan niya, sasabihin natin, ako, wag na natin pag-usapan yan. Change topic. Meron bang ganon? Di ba? O kaya, kapag nakakasalubong nyo yung kaaway ninyo, umiiwas kayo. Meron ba sa inyong ganon? Normal din po kasi yung ganon na makaramdam ng galit, lalo na kung may mabigat na dahilan. Now, this is where Jesus is coming in. It's not only about teaching who is your neighbor. Your neighbor is anyone who is in need. But in the mind of the Jews at that time, in the mind of the law expert at that time, the one who is in need is my fellow Jews. I do not consider the Samaritans my neighbor. Kaya yung tutulungan ko ay yung lamang kapwa ko. Kapwa ko, mahal ko. By the way, yan daw ang motto ng mga LGBT, no? Kapwa ko, mahal ko, no?
So para sa kanya, doon sa nagtanong kay Jesus, ang dapat ko lang tulungan ay yung kapwa ko, Hudyo. And with the example of Jesus, taking the Samaritan as the main character of the story, not a Jew, Jesus was teaching him and us, hey, your neighbor is anyone who is in need. Ang kapwa mo ay yung kahit sino na nangangailangan. Hindi mo titignan kung siya ba'y Pinoy. Hindi mo titignan kung ba'y siya'y kapwa mo Bicolano. Hindi mo titignan kung siya ba'y Katoliko. Hindi mo titignan kung siya ba'y kakampi mo sa politika. Hindi. Titignan mo ay narito ang isang tao na nangangailangan, dapat tulungan, irrespective of his background, of his nationality, of his religion, of his faith, of his philosophy in life. So sa tanong nung expert, sino ang aking kapwa? Ang sagot ni Jesus ay kahit sinong nangangailangan. And that is something new in the mind of the law expert who asked the question. At yun ang gustong simulan ni Jesus. Yun ang mentalidad na gustong simulan ni Jesus. Yun yung attitude na gustong simulan ni Jesus. For Jesus, the kingdom of God consists of people who take care of each other no matter what the differences. Dito, mga minamahal kong kapatid, siguro, masasabi nating hindi madali yung pinasisimulan ni Jesus. Kasi nga, nung panahon ni Jesus, hindi ka Hudyo, kaaway kita. Samaritano ka, kaaway kita. Hindi kita ituturing na kapwa ko. You are not my neighbor. But Jesus is saying, no, He is your neighbor, even if He's a Samaritan. It's a new way of thinking. It's a new way of attitude. Alam niyo mga minamahal kong kapatid, kasi kuminsan, ang hirap iwan ng mga nakasanayan na natin . Ito madalas ito sinasabi. Merong mga bagay na nakasanayan na natin. Merong mga pag-iisip na nakasanayan na natin. Pero hindi lahat po ng nakasanayan dapat ipagpatuloy. Hindi lahat ng mga nakasanayan ay dapat ipagpatuloy. May mga nakasanayan na dapat baguhin. At isa na nga rito ay yung pananaw na ang kapwa ko ay kahit sinong nangangailangan. My dear brothers and sisters, perhaps we can ask ourselves, what are the things that we have normalized in our lives that we have to change? Ano yung mga bagay na nakasanayan natin na dapat baguhin? Alam po ninyo, nung unang araw ni Leni Robredo bilang mayor, ang sabi niya, no more confidential fund. Bilang mayor, meron siyang confidential fund. Yung confidential fund, yun yung hindi subject to audit.
Hindi ka hihingan na resibo kung paano mo ginastos. Hindi ka i-audit ng gobyerno. Ito ang pondo para sa iyo, gamitin mo to. May purpose ito. Peace and order, for example. Pero dahil confidential, walang magtatanong kung paano mo to ginastos. Ang sabi ni Leni Robredo, no more confidential fund. At alam nyo, may mga ilan na mga mayor na sumunod. Sabi nila, kami din, mula ngayon, yung confidential fund ko, gagamitin ko na para sa mga senior citizens, para sa classroom. Ewan ko kung ilan na susunod. Hindi ko alam kung ilang mayor at governor pa ang susunod. Mula ngayon, wala ng confidential fund. Mahirap. Kasi it has become normal. Pero somebody has to do. Somebody has to start doing what is right. Yun ang gustong sabihin ni Jesus. Itama natin yung dapat itama. Gawin natin yung nararapat. Mga minamahal kong kapatid, sa inyong buhay, ano yung mga dapat ninyong simulang gawin? Baka dapat mo nang kibuin yung hindi mo kinikibo. At sabihin mo, alisin mo na sa isip mo yung, ay, dapat siya ang mauna. Kung hindi niya ako kakausapin, hindi ko rin siya kakausapin. Kung iniiwasan niya ako, iiwasan ko rin siya. But is that the right thing? What is the right thing? Jesus wants us to do the right thing. Amen.